Ngayon, check natin kung aandar na o gagana na tong push start. Gumana na. Gumana na ang push start. Meron ako dito Honda Genio na hindi umi-start. History, according dun sa may-ari, ginagamit niya to, kick lang. Kick lang kasi hindi raw to gumagana. Push start. Tapos pa, kapag sinusiyan mo, ayan, wala makita dito. Pero meron naman mga indicator yan, may check engine. Ayan, gumagana. Ito rin, gumagana. Busina, hindi gumagana. Tapos ito nga daw push start, hindi rin gumagana. Okay. Mipitik lang yung relay. Tapos, dahil hindi namin start, hindi niya ginamit, so natambak. Hindi ko alam kung gaano katagal natambak. Nag-decide na siya na papagawa niya. Dinala niya sa shop, malapit dito sa area. Pinasuhan daw ng fuel pump. Sira daw yung fuel pump kasi nga hindi nagpa-prime. So, dahil 10K ang pinaparedy sa kanya, umatras muna yung owner. Nagtanong-tanong hanggang napadpad dito sa akin. Sabi ko, check ko muna. Nung pag-check ko, ganoon nga. Pag susi ko, so, yan, hindi siya nagpa-prime. Chinek yung supply, yan, may mga balat-balat na. Ito yung para sa sa fuel level indicator. Ito yung para sa fuel pump. Ayun. Chinek ko yung supply, walang supply. Ginawa ko, dinirekta ko muna to sa ground, tapos ito, dinirekta ko sa battery, positive. Gumana yung fuel pump, so hindi problema yung fuel pump. Ang problema niya, supply. Negative tsaka positive, wala. Check. Pagkakita ko dito, injector, putol din yung wire. Yan, ito. Walang wire tong sa injector. Tapos ito, wala ring supply. Pati itong sa coil. Wala ring supply dito sa coil. Na positive. Check ko. Ginawa ko. Yan, chinek ko yung mga fuse. So, lahat naman ng fuse gumagana, walang problema. Ang naging problema niya dito sa main relay, kinukulang ng negative. Kaya ginawa ko, nag-bypass ako dyan. Pag-bypass ko nyan, pumitik na tong relay. Nagkaroon na ng positive supply tong injector, pati ito, sa fuel pump. Pati yung coil. Ang nangyayari, hindi pa rin ito nagpa-prime kapag inon ko yun. Ang ginawa ko naman is nag-check ako ng continuity dito sa ECU papunta rito. Kabila. Sa negative. Kasi ang command ng fuel pump galing dito sa ECU eh. May continuity naman buo. Hindi lang siya nagbibigay ng negative. Ginawa ko, itong wire na to, kaya ito may nakatap na wire dito. Dinidikit ko to sa ground. Ngayon, kapag sinusian ko to, at dinikit ko to sa ground, gumagana na yung pump. Ayan. So, okay na ako doon. So, pwede mo naman gamitin na ganun yun kahit idikit mo lang to sa ground. Magagamit mo naman siya. Basta pagka-on mo, after mga 2 or 3 seconds, start mo na. Dapat kasi ang normal nito, pag-on mo ng susi, magpa-prime lang siya, tapos magka-cut off na. Ngayon, dahil nakababad nga yung negative, hindi na siya magka-cut off. Dire-diretso na yan niya. Kaya dapat, kapag susi mo, after 2 or 3 seconds, start mo na. So, pwede yun. Alam ko na may part dito sa ECU na may sira na. Sunod na ginawa ko is, chinek ko yung kuryente. Ito. Walang lumalabas na kuryente dito. Sa dulo. Ito yung coil niya eh. Yan. Chinek ko yung kuryente. Walang lumalabas na kuryente dyan sa dulo. So, ginawa ko. Pinalitan ko muna ng bago. Ito yun. Pinalitan ko ng bagong coil. Ganun pa rin. Wala pa rin siyang nilalabas na kuryente. Ang inala ko na is yung CKP or ECU. Ngayon, ginawa ko dahil nga meron tong check engine. Sinaksan ko ng diagnostic tool. Pag saksa ko ng diagnostic tool, meron siyang dalawang error na nilabas. Yung isa, ito nga. Itong sa injector kasi nga wala to. Hindi siya nakakabit. So, na-detect siya ng diagnostic tool. Tapos, may isa pang error, CKP.
Yan, meron akong CKP tester dito. Ito yung socket ng CKP sensor niya. Ito naman tester na connect na dito sa battery. On natin, titest ko muna siya ng ganitong setup. Yan, pansin niyo may dalawang ilaw. Kapag inikot ko tong magneto, dapat mag-alternate yung ilaw niya. Yan. Pansinin niyo tong hole 2 hindi namamatay. Dahan-dahan lang. Yung hole 2 hindi talaga namamatay. Doon pa lang kumpirmado na sira na talaga yung CKP niya. Ngayon, babaklasin ko muna tong magneto. Gutin ko yung stator. Test ko naman yung CKP na nasa labas ng motor. Yan, ito na yung stator niya. Nabaklas ko na rin yung CKP. Pansin ko lang dito sa stator niya, meron ng kalawang yan. Madali lang naman yan, lilinisin lang yan. Tapos dito sa wire ng 3-phase, yan, na-repair na rin. May check ko na rin yan kung anong ginawa dyan. O baka may umido na. Tapos, test ko na rin yung bawat pase nito. Namang CKP, yan, test ko na rin gamit yung CKP tester. Ito na ulit yung CKP tester. Ito naman yung luma niyang CKP. Ito yung nakakabit sa motor niya. Nakakonect na yan dito sa tester. Pati itong tester nakakonect na sa battery. So, kapag ka ito inon ko, dapat isa man dyan walang iilaw. Yun yung behavior nung matinong CKP ng Genio. So, try ko ulit. Yan, umilaw siya lahat. Confirm na talaga na sira to. Tapos, kapag dinaanan ko ng magnet to, dapat yung ilaw niya mamamatay. Ito, walang namatay. Ito, hole 3 namatay. Hole 1 namatay. Ito, pulser. So, ibig sabihin, itong hole 2, ito talaga yung damage. Yan o, ayaw niya mamatay. Ngayon, pag pinadaan ko naman to sa ibabaw, dapat bumalik yung ilaw. Ito yung hole 2, so wala. Kasi nga, nakailaw na siya. Hole 3, hole 1, pulser. Ayan, confirm na nasira. Kasi nga yung hole 2, walang reaction. Ayan o. Hole 3, hole 1, pulser. Yung hole 2, wala nangyayari. Ngayon, test ko naman yung bago. Ito naman yung ikakabit kong bagong CKP sensor from Racing Monkey. Ayan, pang Genio yan. Ayan, ito na yung bago niyang CKP sensor. Tulad nga nung sinabi ko kanina, kapag inon ko to, dapat may isang ilaw dyan, walang iilaw. Kung matino to on ko. Yan, walang umilaw. Iilaw yan kapag pinadaanan ko ng magnet. Tapos dapat hindi mamamatay. Hole 2, hole 3, hole 1, yan, pulser. Mamamatay lang siya kapag pinadaanan ko ng magnet dito sa ilalim. Hole 2, hole 3, hole 1, pulser. Ulit. Hole 2, hole 3, hole 1, pulser. Papatayin ko naman yung ilaw. Hole 2, hole 3, hole 1, pulser. Yun yung behavior ng matinong CKP sensor. So, ito na ikakabit ko doon.